paboritong activity kaya rito? Perfect pa rin sa biyaherong games adventure? Walang iba kundi ang canyoneering. Binalikan namin ang activity na to kasamang isang accredited tour operator sa Badian. Noong 2018, ipinasara ang canyoneering para sa cleanup drive na ginawa ng mga bayan ng Badian at Alegria. Naglagay rin sila ng improvements, safety signs, at syempre, mas maayos na trails. Meron ding minimum number of gears, yung helmet, life vest, tsaka shoes. Umabot sa 1 linggo ang pagsasara ng buong activity. Marami rin daw kasi noon ng mga guide na hindi naman accredited ng Tourism Office. Ang guide namin noong 2013, of course, legit. Kaya dapat lang na siya ang kasama namin sa pagbabalik namin sa Badian. Yung 2019, marami na mga improvements sa mga guides o sa mga operators ngayon. Madami ng operators ngayon at saka marami din mga guests ngayon, local at saka mga foreigner. Inayos na lang lahat yung mga guides at saka i-clear na lahat yung mga daanan para maganda yung lakaran sa mga guests. May training lahat yung mga guides dito eh. Hindi ka maka-guide kung wala ka ng training. Kasi maganda ngayon kasi pati sa taas, dito sa First Falls, mayroon na talagang nakatingin lahat sa ginagawa ng mga tao dito. Mga kalat, o ano may mga kalat dyan. Kaliwat kanan na ang biyahero, lokal man o dayuhan. Kung pupunta kayo rito, biyeros, maglaan ng isang buong araw dahil baka abutin kayo ng ilang oras sa pagpila bago kayo makatalon sa mga falls at mini falls. Mayroon ng 2 canyoneering ngayon, Alegria at saka Badian. Sa katabing bayan ng Mualbual ng Badian, nandoon ang Sigawan! Ito ang mga tili ng mga nagsisipag talunan dahil sa canyoneering. Ito na kasi ang pinaka-exciting ng inyong canyoneering experience. At ang happy ending, the beautiful Kawasan Falls. So nagbabalik na naman tayo ngayon dito sa Kawasan Falls after a couple of years. This is not our first time, it's not our second time, it's actually our third time. I actually expected worse, but then again, it's not really peak season. It is mid-Feb. Sure, yung mga turista no first time pumunta ako dito doubled, probably tripled. But still, na-maintain nila yung kagandahan. I actually was expecting na medyo, oh my God, daming kalat dyan, left and right. Pila-pila. Konting pila. Pero I heard, kapag peak season, summer, Holy Week, Christmas, long weekends, ako, grabe. Aabutin siguro mga 30 minutes to 1 hour yung pila bago ka makatalon. The earlier, the better. Kawasan Falls, still beautiful. Kung noon, pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito, ngayon, turismo na. Gaya ng mga bantay dagat ng mga dating mangingisda sa paligid ng Mualbual. Napapanatili pa nila ang kalinisan at sila rin ang nagbabantay sa dami ng turistang pumapasok sa karagatan. Nagkaroon ng ordinansa na bawal na mangisda sa ilang parte ng kanilang karagatan. Mualbual has various fishery ordinances. These are actually part of the Coastal Resource Management Program that regulates the utilization, the uses, and even the access to their municipal waters. They have an ordinance that imposes environmental fees, which is actually a regulatory fee for visitors uses or utilizes the coastal waters.
Isa si Mang Esoy na dating mangingisda pero ngayon ay bantay dagat na. Doon sila muna sa tourism magpa-briefing. Tapos dito dadaan sa ito ang entry point. I-check nila yung resibo. Tapos pagtapos ng resibo, kumuha sila ng paper sa Coast Guard. Medyo magandang takbo ng buhay na nila. Yung iba nagtrabaho, nag-guide. Yung mga trabahante ng boat dito, sir, bawat biyahe may sahod sila. Sila ang nangangalaga at nagbabantay sa mga parte ng Mualbual kung saan hindi pwedeng mangisda o yung mga marine protected area. Ito, marami natulungan. Kasi pag walang turista, paano? Walang income yung Mualbual. Generally po, it went up. It went up, I think, 2015. So, 2015 siya nag-start na nag-boom talaga. So, meron nang pumasok na mga local na agencies, and then meron din international agencies din. It's now time for a power activity. Since 1995, I'm living here in Mualbual, and Mualbual is just one of the best dive spots there is. It's just awesome here. Off to the waters of Mualbual we go! Pansin-pansin ang dami ng mga biyahero sa Panagsama Beach kung saan naroon ang tinatawag na Sardine Wall. There has been a tremendous increase in the number of tourists coming in Mualbual the last 4 years. No? Mostly, before it was mostly confined on scuba diving, but now more tourists, local and foreign, are coming, joining the island hopping, which is basically a snorkeling type of tourism activity. So with that, there's really a need to regulate, no? Not only the number, but even the handling of these tourists. Noong 2014, 35 lang ang bilang ng mga hotel at resort dito. Ngayong 2019, tourism is booming dahil nasa 85 resorts na ang itinayo rito, mahigit doble noong 2014. Kaya ang local government at ang NGOs gaya ng Rare Philippines nagsanib-pwersa. Samahan mo pa ng tulong ng mga local fishermen at guides para mapanatili ang ganda ng Mualbual. Rare Philippines is assisting Mualbual implementing community-based fisheries management. No? There's a specific area which is actually a marine sanctuary managed by people's organization. Local guide tours have to be accredited, they have to be trained how to handle the tourists. Not only that, they will behave properly. They would eventually become a partner also in the conservation and protection. No? They themselves can be the extension of the fish wardens of Mualbual. Isa sa guardians ng mga dagat na nakapaligid sa Mualbual, si Wolfgang Dafer. Siya ang nagpakilala ng freediving hindi lang sa akin, kundi sa buong Pilipinas. Many reasons. One reason, you can dive year-round in the Philippines, then you can dive close to shore. Pangalawang beses na ako matuturuan ni Wolfgang sa freediving, pero ang huli naming freediving session, mahigit 5 taon na nakalilipas. Sa freediving kasi, sisisid ka sa mas malalim na parte ng dagat na walang oxygen tank, di gaya ng mga scuba divers. Kaya importante na matutunan ng proper technique at breathing dahil maaari kang malunod dito. At simula nang nakasama ko siya, sumikat na ng gusto ang freediving. That was kind of the whoop point. The point where it started to get very popular in the Philippines also, yeah. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagtuturo si Wolfgang sa buong mundo ng freediving. At kasabay na rito ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pangangalaga sa mga karagatan ng Pilipinas. Dahil naniniwala si Wolfgang na ang Pilipinas ang isa sa pinakamagagandang diving spot sa buong mundo. Sabi ni Wolfgang, kailangan muna ng warm-up bago kami tumuloy at sumisid sa ilalim ng tinatawag nilang Sardine Wall.
namang nakakamangha ang dami ng mga isda sa parte na to ng Mualboal. Nagmistulang pader sa dami ng sardinas na pumuno sa ilalim ng karagatan ng Panagsama Beach. Libo-libong sardinas ang nagmistulang background ko. Wow! This is the closest you can get to the wonders of the sea, Vieros. Well, of course, it's nice to be with Wolfgang again. Si Wolfgang was my first free dive teacher. Even though it was a crash course, it really made a huge impact on how I enjoy going down under. You know, yung mga simple, what do you call this? Simple mga snorkeling dive for most. Ako mas na-enjoy ko kasi mas nakakatagal ako sa ilalim ng tubig. And that was because of Wolfgang. And that was how many years ago. And it's nice to revisit Mualboal and have that sardine run experience again. Unfortunately, marami ng mga turista, both local and foreign. But then again, that is the natural progression of a place that it's very, very beautiful. Talagang pupuntahan talaga ng mga tao. Fortunate talaga yung Mualboal na may resident sardines sila. Isang snappy salute sa mga marine wardens ng Mualboal at mga guide kagaya ni Wolfgang. Para naman sa mga into adventure pa pero ayaw naman mabasa, try Archery Asia. At samot-sari pa ang mga target. Di basta-basta ang targets kasi nature-friendly ang mga to. All made from biodegradable materials. Pwedeng-pwede rin tumambay sa kanilang nipa huts. Astig! Kung naghanap kayo ng ibang adventure dito, aba, bullseye dito, biyeros! Kakambal na ng Mualboal ang diving at canyoneering. Yan ang dalawang dahilan kung bakit dinarayo ito ng mga turista, dayuhan man o lokal. My friend said that it's a good place, so... Yeah, for the castle, Kawas and Fall, and everything. It's nice. For me, it was the diving. We've been diving for a couple of months. We heard the diving here was fantastic. I wanted to see the sardines. The sardines was really cool, and I'm really excited for the water balls today. Yeah, I just wanted somewhere to relax, really. Dito sa Mualboal, hindi nyo na kailangan lumayo pa para makakita ng jaw-dropping sights. Gaya lang ng Bastaku Beach. Nakakatuwa na ganun pa rin ang vibes dito. Wala pa rin big resorts sa tapat ng dagat. Panay nipa huts pa rin ng mga locals. Perfect para sa mga biyaherong ayaw ng crowded beaches like me. Di rin magpapahuli ang napakagandang dagat ng Panagsama Beach. Sa baybayin, halos tabi-tabi na ang mga dive shops. Kaya kung gusto niyong matutong mag-dive, pwede. Just make sure na may budget kayo ha. Medyo may kamahalan kasi ang diving na nagkakalaga sa 2,500 pesos per biyahero ang isang fun dive. Basic na yun ha. Isa pang guardian/tour guide para sa ilalim ng karagatan ng Mualboal ay ang master diver na si Carl Epp. So welcome to Pescador Island. So this is going to be a deep dive. Between the shoreline of Cebu and Pescador Island, we have the seafloor dropping down to 300 meters, 1,000 feet.
Out of 1,000 feet, the island comes up. So we dive on the west side of the island at the cathedral. Isa si Carl Epp sa mga unang nagdala ng scuba diving dito sa Mualbual. Gaya ni Wolfgang na love at first sight siya sa ganda ng parte nito ng Cebu. Para maparatili ang kagandahan ng lugar, isa si Carl sa mga nagtuturo sa mga locals ng awareness sa sea creatures na makikita sa kanilang karagatan. Kasama sa kanilang pagtuturo sa mga bata ay ang mga lugar kung saan lang pwedeng mangisda. Ano lang ang pwedeng huliin na isda at syempre ang kalinisan sa dagat. Start them while they are young, ika nga. Kung ang ibabaw ng isla tila di napupuntahan dahil walang flat na surface ang isla, sa ilalim ng tubig nakatago ang ganda ng Pescador Island. Wala talagang kapares ang dive spot sa Cebu, Bieros. No wonder baliw na baliw ang mga foreign tourists sa Mualbual. Ito naman ang tinatawag nilang cathedral. Malasimbahan kasi ang laki ng loob nito. Parang playground ito ng mga diver dahil sa mga butas na meron ng coral reefs. Ang ganda-ganda, di ba? That spot, the cathedral, is such a beautiful place that you can't forget about it. It's nice to take videos and pictures. Lalo na kapag papasok ka dun sa ilalim. Tapos nun may labasan ng mga holes na pwede kang, you can go inside, you can go from the inside, going out. But anyway, it's picturesque. Really, really nice wall. Visibility is actually way better. Yeah, very nice. 2 thumbs up. Lahat na. Para sa mga hindi pa certified diver at medyo may limit ang budget, pwedeng-pwede rin mag-snorkeling sa baybayin ng Panagsama Beach. Kapag sunerte ka, makikita mo pa ang kanilang resident pawikan. It's a good sign kapag lumalapit ang pawikan sa dalampasigan. Ibig sabihin nito, walang bahid ng trauma at kakulangan sa malinis na pagkain ng lugar. Kaya napakaswerte ng aming researcher na si Nate. Ayun! Parang mag-BFF na kayo dyan, ha? Ayos, Nate! I am the meeting is a BIA. Cool. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go. Yeah!